Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos pinagtulungan at ma-impeach ang Vice President na si Sara Duterte sa Kongreso para lang malihis di umano ang taong bayan tungkol sa totoong kinakaharap ngayon na mga problema ng bayan. Senatorial aspirant Attorney Vic Rodriguez kumilos na sa Korte Suprema at tahasang kinumpirmang pinasabina na ang mga taong nasa likod umano ng maanumalyang blanko ng nasabing BICAM report. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kung ayaw nyong sumagot, sa Korte Suprema tayo maghaharap at sa Korte din kayo mananagot. Matapos ang paghahain ng temporary restraining order sa kaso ng 2025 national budget at ang di umano'y anomalyang pangdudoktor ng mga ilang technical working group sa nasabing 6.3 trilyong budget, Senatorial aspirant Attorney Vic Rodriguez tahasang kinumpirmang pinasabina na ang mga taong nasa likod ng manumalyang blank figures ng nasabing BICAM report. Pinadala na sa Kongreso at kay Romualdez ang sabina na galing kay Senatorial aspirant Attorney Vic Rodriguez dahil magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin sumasagot ang Kongreso, Palasyo, sina BBM, Bersamin at ang Senate President ng Senado na si Chis Escudero patungkol sa nangyaring mga blankong BICAM report sa 2025 GAA. Hindi nga raw malilihis sa mga totoo at importanteng issue kahit pa tuluyan nilang ipina-impeach ang Vice President na si Sara Duterte dahil ang totoong panluloko ng mga ilang mambabatas sa Kongreso at Senado at Palasyo ay ang nakawin di umano nila ang pondo ng taong bayan. Hindi nga raw nakakalimot ang taong bayan sa tunay na totoong usapin o issue na kakaharapin ng Senate of Philippines o Office of the President at House of Representatives matapos ang di umano'y pangkukunsyabahan ng ilang technical working group members at ang mga BICAM Report Committee kung saan tila may kumpirmadong may maanumalyang nangyayari sa 2025 national budget kung saan hindi pa raw nadiskubre ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng ilang kongresistang si Isidro Ongab. Hindi raw malalaman ng taong bayan na iniikutan na sila sa ulo ng mga ilang mambabatas. Narito naman ang dagdag at buong paliwanag ni Lian C. tungkol sa usaping ito. And I quote, non-extendable. Balik tayo sa totoong issue ng bansa. Ang maanumalyang budget 2025 national budget na sinasabi ng marami bilang isang most corrupt budget in history. Supreme Court PH has already notified the Congress, House and Senate of the Philippines and the Executive Secretary for them to comment on the petition filed by Attorney Vic Rodriguez and Isidro Ongab within 10 days from February 4 to February 14, which is non-extendable. So may pa-Valentines ang Korte Suprema sa Kongreso at kay Bersamin. Hahaha. Ano ang mangyayari kapag hindi sinagot ng respondents ang petitioner sa loob ng 10 days? If the respondents fail to answer within 10 days regarding the petition questioning the anomalies of the 2025 Philippine national budget and the blanks on the BICAM report, the petitioners may seek legal action or escalate the matter to the Supreme Court. The court may decide on the petition, potentially leading to a review of the budget and its alleged anomalies. It's worth noting that the Philippine Constitution grants the Supreme Court the power to review and decide on cases involving the constitutionality of laws, including the national budget. The respondents' failures to answer within the given time frame may be seen as a lack of transparency and accountability, which could further fuel public scrutiny and calls for action. So once na na-review ng Korte ang 2025 national budget, makikita ng Korte ang zero budget ng PhilHealth, which will explain to Judge Javier's statement about the bankruptcy of PhilHealth. Makikita din ang hindi pag-priority sa pondo ng DepEd Philippines at mga bilyones na idinagdag sa mga pondo ng HOR, OP at DPWH. Baka nga ma-appalled. Let's borrow the word of Juan Ponce Enrile.
ang korte pagparehong na-review ang NEP at ang GAA 2025. Hahaha. And as per Attorney Rodriguez ay nag-file na din sila ng motion sa korte to issue a subpoena duces tecum para mailabas ang enrolled bill or final GAP General Appropriation Bill so we can compare it from the ratified and signed BICAM report. It seems sobrang magiging exciting ang oral argument to address the petitions and determine the fate of the 2025 budget kapag sumagot within 10 days ang respondents through the Solicitor General Menardo Guevara on behalf of the Philippine government. End of quote. Ang totoong usapin, babalik ko po kayo sa sentro, ang totoong usapin ay ang maanomalya, immoral, unlawful, invalid at unconstitutional 2025 budget. Papaalalahanan ko po kayong lahat, yung impeachment na isinampa laban kay Vice President Inday Sara Duterte is nothing but a diversionary tactic. Diversion lamang po ito para malihis sa higit na malaki, maanomalya at unconstitutional at criminal na 2025 budget. Kaya wag po tayong mawawala doon sa tunay na usapin na dapat panagutin natin sa ngalan ng transparency and accountability ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Singilin natin sila. Bakit kayo nagpasa ng isang maanumalyang 2025 budget base sa isang blankong bicameral conference committee report na inyong rinatipikehan, inaprubahan, pinirmahan at ifinail sa House of Representatives Bills and Index Service. At patuloy po tayong humihingi ng transparency and accountability. Just yesterday afternoon, hindi lamang po tayo nakapag-live, pagpaumanin po ninyo sapagkat napakarami nating hinaharap kahapon, pati sa ating mga kampanyang gagawin sa nalalapit na pagbubukas ng national campaign. But just to give you an update, at mahalaga na na-update ko po kayo sa usapin ng budget na i-final natin yung questioning the constitutionality of the 2025 budget. Kagaya po nung sinabi ko sa inyo, ating pananagutin kung kaninong makating kamay yung nagpuno ng mga patlang, ng mga blanco dyan sa Bicameral Conference Committee report. Hanggang ngayon, palaisipan, babae ba yung may makating kamay na yan? Lalaki ba yung may makating kamay na yan? Grupo ba sila? Marami ba sila? Malaman natin na bukod ba dito sa Bicameral Conference Committee na tinatawag na third house or third chamber, meron pa bang fourth house or fourth chamber na higit makapangyarihan sa mababang kapulungan at sa Senado? Sapagkat hinayjack po nila yung proseso, yung tamang proseso ng pagpasa ng budget. Kaya po kahapon ay naisumite na po yung ating sulat diyan sa Secretary General ng House of Representatives. Ito po yung kopya. May tatak po ito. At ang tema po ng ating sulat na inihain sa Secretary General ng House of Representatives, hinihingi po natin yung komposisyon o yung pangalan kung sinong bumubuo nung sinisisi nilang technical working group o technical staff ng mga House of Representatives Committee on Appropriation. Bakit po ito mahalaga? Sapagkat matatandaan ninyo, sinisisi ni Stella Kimbo na ito po ay pinuno, yung blanco, ay pinuno nung mga technical working group, yung mga miyembro, o pinuno nung technical working staff, yung mga kaawa-awang empleyado, na alam ko yung empleyado ng House of Representatives, kayo po'y matitino, mararangal, honest, yung miyembro ng technical working group. Subalit kinakailangan ko lang hingin ito bilang proseso sa aming pagbubuo ng kasong kriminal. Laban dyan sa kung sino man yung mga nakialam dito sa ating budget sapagkat hindi po katanggap-tanggap na 6.325 trillion pesos na pera nating mga Pilipino ay pinaglalaroan lamang ng iilang elitist at corrupt na politiko. At bukod po dyan, sumulat din po tayo. Yung sa House po ay natanggap ito kahapon ng 11 o'clock ng umaga. At yung doon naman po sa Senate Secretary, kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., sumulat din po tayo na humihingi din po ng mga pangalan, ito po yan, ng mga miyembro ng Technical Working Group ng Senado at hinihingi nga po natin ito para naman makita rin natin sino ba yung bumubuo ng technical working group ng Committee on Finance ng Senado. Dahil nga sinisisi nga nila yan Natatandaan nyo yung isang senador na naguhugas kamay, hindi raw po niya nabasa at hinayaan na lamang niya yung mga staff niya magpuno ng mga blanco. Kaya nga sabi natin, i-demote mo yung sarili mo, i-promote mo yung staff mo. Ikaw ang maging staff, sila ang maging senador. Total, hindi mo ginagawa yung sagradong mandato ng iyong tanggapan bilang senador na pahalagahan, bantayan at susuriing mabuti
yung pera at kaban nating mga Pilipino. Ganon din no, ang ating mga abogado ay nag-file po ng motion kahapon at kanina diyan po sa Korte Suprema. Hinihingi po ng ating mga abogado na makapag-issue ng subpoena duces tecum. Ano po ibig sabihin nun? Humihiling po yung ating mga abogado sa Korte Suprema na utusan ang Senado at ang Kongreso, lalo na ang Kongreso, yung mababang kapulungan, yung House of Representatives Bills and Index Service, ilabas ninyo yung enrolled bill. Sapagkat kausap ko lamang ho kanina si Congressman Sid Ungab, yung aking kapwa petitioner at maisog na kinatawan ng 3rd District ng Davao, si Congressman Sid Ungab. Hanggang sa ngayon ay wala pong maipakitang enrolled bill ang mababang kapulungan. Humiling na po tayo sa Korte Suprema mag-issue ng subpoena para ilabas yung original copy ng enrolled bill. Ito po yung ating motion. I-final din ito kahapon. So tuloy-tuloy po yung ating kaso. Hindi po natin pinababayaan ito at ating patuloy na pinasisinungalingan yung sinasabing itong usapin sa budget ay political lamang. Hindi po. Criminal po ang pinag-uusapan natin. Hinahanap natin kung sino yung maaari na nating kasuhan ng criminal case sapagkat isa pong falsification of legislative document, isa pong usurpation of legislative authority. Ilan lamang po ito bukod pa sa violation of the RA 319, yung tinatawag po nating anti-graft law, ang ginawa nila dito sa hindi makatarungan at unconstitutional na pagpasa ng ating 2025 budget. Binabalik ko po ang usapin sa budget sapagkat ito po ang tunay na issue, hindi po yung impeachment. We're going to tackle as well the impeachment. At kanina nga, nagpahayag na si Vice President Inday Sara Duterte, God save the Philippines. Tama po yun, God save the Philippines at kayo po ay katulong natin sa paglalaban dito sa maanumalyang ginagawa nila sa Pilipinas. Ninanakaw po ang pera nating mga Pilipino. Hindi po natitigil dyan. Bukod sa pera at kaban ng yaman nating mga Pilipino, pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nanakawin din nila. Nagyayabang ang mababang kapulungan, halos magti-300 na raw po na kongresista ang pumirma dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At alam po ninyo, yung 300 na yan, wala po yan. Sapagkat ninanakaw nila ang sagradong mandato ng 32 milyon, ulitin ko 32 milyong Pilipino na tumangkilik at nagtiwala kay Inday Sara Duterte para maging pangalawang Pangulo nating lahat. Ninanakaw po ito ng iilang elitistang mambabatas. 300, lagay mo ng 300 silang pumirma riyan o less than 300. 300 na elitistang mambabatas ang ninanakaw ang posisyon ng pangalawang Pangulo sa 32 milyong Pilipino na malaya democratically, lawfully, legally, and constitutionally elected Inday Sara to be our Vice President. So ito po ang ating bantayan. At uulitin ko, babalik ko po kayo sa sentro, ang ginawa nilang impeachment case laban kay Inday Sara ay isang malaking distraction. Linalansi po tayo, linalayo sa higit na malaking usapin, yung unconstitutional 2025 budget. Sabi po ni Vice President Inday Sara Duterte, sa huli, ang tagumpay ay ang sambayanang Pilipino. And I agree with her. At yung kanyang sinasabing panawagan, God save the Philippines, lahat po tayo kumilos. Lahat tayo kumilos. Nakakatawa, meron pong basihan doon yung insurrection sa impeachment sa kanya. Meron pang sedition dahil daw siya nagsalita sa isang rally na nagpapahayag ng kanyang saloobin laban sa napakaraming katiwalian na ginagawa ng Marcos administration. Wala pong insurrection doon. Ang insurrection po ay may mga armadong tao na sa kalsada na nananawagang pabagsakin ang gobyerno. Meron na ho ba kayong nakitang may armas na nagrarally diyan sa kalsada na nananawagan na pabagsakin ng gobyerno? Wala rin pong sedition doon sapagkat meron na bang isang malaking kaguluhang naganap at ang sinisigaw ay patalsikin si Bongbong Marcos. Ito po yung mga elemento ng kasong insurrection at sedition. Makikita natin na talagang hindi pinag-aralan, hindi naman natin sila talaga asahan dyan. Talagang winawalang hiya po nila, linalapastangan at sinasalaula ang rule of law. They do not uphold, they do not respect, and they do not defend our Constitution. Yan naman ang advokasya, sinusulong at hinihingi ng hakbang ng maisog. We have always been calling for the upholding, the respect, and the defense of our Constitution. Yan ang ating hinihingi. Kaya Van Laces Laquinta, tama ka Van, 32 million Filipinos na pumili at bumoto kay Vice President Inday Sara Duterte laban sa
215, tawagin na natin sila mga AKAP boys. 215 na AKAP boys or ayuda boys. Hindi po sila pumirma sa ngalan ng prinsipyo. Sila po ay pumirma sa ngalan ng AKAP at AYIX. Si Zermizak Nicosia. Pumirma lang ang mga buhaya dahil sa pera. Kay Miriam ay heroes o hirose. Nililihis tayo Miriam, kaya wag tayong pumayag. Binabalik kong usapin, sinisentro ko uli dito sa na maanumalyang 2025 budget. Kaya payakap nga, Senator Vic, ipagpatuloy po ang kabutihan mo para sa bayan natin, para mawala ang mga buhaya at mag-iingat po kayo. Tama po yun, marami pong nagpapaalala sa akin na dagdag ingat at baka meron tayong mga banta sa buhay. Alam po ninyo, ang proteksyon ko ay kayo. At pinasisimple ko at I'm trying to simplify itong mga importante at tila malalalim na usapan para lahat po tayo ay bahagi at maging bahagi, marinig po tinig ninyo dahil ito po ay usapin hindi lamang ng mga nasa gobyerno, hindi lamang ng mga nasa politika. Usapin po ito ng bawat Pilipino sapagkat pera ninyo ang pinaglalaruan ng mga tiwaling mambabatas. So ito nga po, itong transmitted na yung articles of impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Bagamat ito po ay isang diversyon, nais ko lang pong ibahagi sa inyo yung aking personal na opinion bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog. Alam mo ninyo, ang trinansmit nila ay yung 4th impeachment complaint. Yung pang-apat. Hindi ba't naririnig ninyo lagi na pagka ang impeachment ay within a period of 1 year, isa lamang ang maaaring proseso? May period po yan eh. Ano na po nangyari doon sa unang 3 impeachment complaint? Bakit inuna yung 4th impeachment complaint? Sasabihin nila kasi nakakuha na ng higit sa 1/3. Wala po tayong debate ron. Pero titingnan po ninyo yung date. Tingnan nyo yung date kung kailan final. Tingnan ninyo yung oras kung kailan final. Certainly, absolutely, I'm sure, nauna po yung complaint 1, 2, 3 bago yung 4. Bakit naunang itrinansmit yung pang-apat? Yan po ay paglabag doon sa constitutional process. Kinakailangan, unahin mo yung number 1, yung number 2, yung number 3. Hindi pa po nila nadirinig yun. Hindi pa nila nadedesisyonan pagdating sa form and substance. Kaya po ako, sa aking pananaw, ay hindi po ako naniniwala na tamang proseso yung 4th complaint ang kanilang na-transmit agad-agad. Sapagkat meron pong naunang 3 complaint. Kinakailangan muna kanilang tapusin at bigyan ng tamang disposisyon yung complaint 1, 2, and 3 bago ninyo talakayin yung 4th. But be that as it may, na-transmit na nga po ito sa Senado. Ang akin lamang, tinatama lang natin yung proseso. Ako'y naniniwala na hindi tamang nauna yung 4th complaint. 4th nga pang-apat nga Anong nangyari sa complaint 1, 2, and 3? Malinaw sa ating saligang batas. Sa loob ng period of 1 year, isang impeachment complaint lamang ang tatalakayin. Meron pa hong 1, 2, 3 bago yung 4 Bakit yung 4 ang inuna? Tinalunan yung 1, 2, and 3. Nauna po sila pagdating sa oras, pagdating sa petsa. Dapat inuna ho muna yung 1, 2, and 3. Again, babalik tayo. Ito po ay malaking diversyon para mawala ang init, para mawala ang usapin dito sa maanumalyang 2025 budget. Kaya binabalik ko po ang usapin dyan. Kaya Van, sir, ano pong update sa SC about the 2025 budget? Kagaya po nung nasabi ko kanina, naglabas na po ng kautusan ang Korte Suprema, inaatasan ang Senado ang mababang kapulungan at ang tanggapan ng Pangulong sumagot doon sa ating demanda laban sa constitutionality o kini-question ang constitutionality ng 2025 budget. Ito po linabas nila, I think, nung Wednesday. Naglabas po ng kautusan ng Korte Suprema, binibigyan ng non-extendable 10-day period ang Senado, ang House of Representatives at ang tanggapan ng Pangulo na sumagot doon sa ating demanda laban sa 2025 budget. At ganun nga din yung nasabi ko kanina, sumulat na po tayo sa Senate Secretary at dyan po sa Secretary General ng House of Representatives. Hinihingi po natin yung mga pangalan ng mga empleyado ng Senado at ng House of Representatives na bumubuo doon sa tinatawag na Technical Working Group o yung Technical Working Staff. Para nang sa ganun, mabuo po natin yung ating pagbibuild up ng kaso at masampahan na po natin yung mga pumirma ng Blancong Bicameral Conference Committee report at kung kaninong makating kamay yung nagsulat ng mga pahalaga doon sa patlang o blanco na iniwanan po ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Pananagutin po natin yan. At sumulat na rin po tayo dito sa Korte Suprema, nag-file po ng motion ang ating mga abogado na humingi ng makapag-issue ng subpoena duces tecum. Ano po yun? Hinihiling po namin sa Korte Suprema na utusan ang House of Representatives Bills and Index Service.
ilabas ninyo yung enrolled bill kung meron. Pero base sa aking pakikipag-ugnayan kay Congressman Sid Ungab, si Congressman Sid Ungab, ulitin ko 2 beses itong naging chairman ng Committee on Appropriation, 1 beses naging vice chairman ng Committee on Appropriation at naging chairman din po ito ng Committee on Ways and Means ng House of Representatives. Marunong po ito heavyweight ito pagdating sa pagpasa ng budget. Alam niya ang tamang proseso at nagkausap po kami kanina, wala hong maipakita, walang mailabas na enrolled bill ang House of Representatives Bills and Index Service. Mahalaga yon sapagkat yung pinakita po namin sa inyo mga blankong Bicameral Conference Committee report na ratified, signed, approved, and filed doon sa House of Representatives Bills and Index Service, kinakailangan pareho sila nung enrolled bill. Pag yung enrolled bill may laman, kinakailangan may managot. Sapagkat tapos na po yung proseso Ang gagawin na lamang doon, ipiprint na lang. Kaya hinihingi natin yung kopya ng enrolled bill na hanggang sa ngayon ay hindi nila mailabas. Kaya tumakbo na tayo muli sa Korte Suprema. Nag-request po tayo through isang motion na mag-issue ng subpinahan na yung Bills and Index Service ng mababang kapulungan, ilabas yung enrolled bill na yan. Yan lang naman ho yan Ang usapin dito simple, ilabas ninyo yung enrolled bill, ibangga natin doon sa blankong BICAM report. Magkakaalaman ho yan. Ilabas ninyo yung General Appropriations Bill. Kahit yun, ipakita din ninyo, matetrace po natin yan. Tama si Pangulong Duterte. Huwag ninyong paglaruan ang transaksyong gobyerno. Napakaraming papel po niya, napakaraming kopya. Hindi ninyo mapeperpekto ang inyong krimen. Ito na nga, inahabol namin kayo sa ngalan ng transparency and accountability. So yun yung update natin. Tuloy-tuloy po tayo. Hindi tayo magbibigay ng kahit na anong espasyo sa ngalan ng transparency and accountability. Si Christy Albert, Attorney Vic, all the way po, support namin sa inyo. Salamat. We love you. Ingat po kayo sa lahat ng kalaban. Marami po sila. Marami po sila, pero mas marami po ang sambayan ng Pilipino. Marami po kaming mga nagmamahal sa inyo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Christy Albert. Kay Balitang Hopya Mani Popcorn, ambulance chaser ka daw, sabi ni Cheese. Napanood ko yon, mali lang yung tanong kay Cheese ng reporter at hindi sila nagkaintindihan. At magkaganoon pa man, I don't think that deserves even a scant reaction from me sapagkat the real issue here is, bakit ka nagpasa ng blankong Bicameral Conference Committee report? Yan ang ating sagutin. Yung mga pumirma dyan sa Bicameral Conference Committee report, pinakita namin yung listahan. Senador at kongresista, si Kimbo, Stella Kimbo, ang tagal-tagal nyo na dyan sa Kongreso. Ganyan ba kayo magpatakbo ng trabaho ninyo? Pumipirma kayo, nag-a-approve ba kayo ng isang panukalang batas na blanko? Yan ang sagutin ninyo. Hindi tayo mag-resort sa ad hominem o name calling. Hindi po tayo apektado dyan. Ang usapin dito, magpaliwanag kayo. Ilabas ninyo yung kopya ng enrolled bill. Pabalik-balik na kayo dyan sa Senado, pabalik-balik na kayo dyan sa Kongreso, nagkaugat na kayo dyan, umugat na yung inyong incompetence, nagpapasa pa rin kayo ng blankong final, ratified, signed, approved, and filed Bicameral Conference Committee report. Mahiya naman kayo sa sambayan ng Pilipino. Gampanan naman ninyo yung sinumpaang tungkulin ninyo bago kayo pumasok dyan sa trabaho bilang mangbabatas. Ito ho yung usapin ngayon, itong articles of impeachment na transmitted na sa Senado, alam ho ninyo, distraction malaki. Gusto nilang wag nating pag-usapan yung budget, bulilyaso po sila, na-corner sila, huling-huli po sila. Kitang-kita. Unang sinabi, nagsisinungaling daw si Pangulong Duterte. Sinong sinungaling ngayon? At nung naiipit na, iba na kwento. Wala raw pananagutan ng Executive Department. Akala ko ba fake news kami? Akala ko ba malisyoso kami? Bakit ngayon, ang kwento nyo na, wala kayong pananagutan at problema yan ng Legislative Department? Nagtuturoan na ho sila at habang sila ay naghigit na nagpapaliwanag, lalo po silang nalulubog at kinakain ng kumunoy na sila rin ang sarili nila ang gumawa. Kay Mike, Attorney, di ba may 10-day rule po sa impeachment filing before yan ipasa sa Senate? Means mali ang process. Yung 10-day po kasi na-override yan pag nakakuha sila ng 1/3 na pirma. Higit nga po sa 1/3. Wala pong debate roon, bigay na natin sa kanila yon. Yung sa 4th complaint, ang tanong doon, the better question to my mind, I believe, bakit inuna yung 4th, nakabinbin yung 1, 2, and 3? Nandun po sa rules yun Pag may nauna, you have to first deal with the first 3. I-dispose ninyo ng maayos. Wala pa akong pandinig
hindi pa dinidinig if it is sufficient in form and substance. Nauna po yung fourth complaint. Hindi pa, sa aking pananaw bilang abogado, illegal po yung ginawang proseso. Sapagkat nauna yung complaint 1, 2, and 3 in terms of the date stamped on it and in terms of the time that it was received. Kailangan first things first, unahin muna yung complaint 1, 2, 3 bago yung 4. Pero alam naman natin nanakawin nila yung pangalawang Pangulo kay Vice President Inday Sara Duterte. Nanakawin ng 300 elitistang mangbabatas ang mandato ng 32 milyong Pilipino. Nanakawin po nila yan. Hindi lang pera natin ang ninanakaw nila, pati po ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Kay Kuen Pegon, attorney, pwede bang gamitin yung video nung Kong sa Caloocan para mapawalang bisa ang impeach? Hindi ko alam kung ano yung video na yun. Pasensya na ako kayo. Kay Nurulaji, Caron, Kader, Attorney Vic, meron ba kaming ipangamba sa impeachment ni Vice President Sara? Lahat po tayo dapat mangamba sapagkat nagkampi-kampi yung mga elitistang mangbabatas at yan nga ho ay nanakawin. Kita rito, lantaran, pati ang pangalawang Pangulo ay nanakawin nila. Pati yung mandato ng 32 milyon, kaya paulit-ulit ako 32 milyong Pilipino ninanakawan ng 300 mambabatas. Huwag ho tayong pumayag. Mag-ingay kayo, and I agree also with this statement given by Vice President Inday Sara Duterte during her press briefing this morning. Nag-iiba na ho yung anyo ng pagbibigay ng protesta. Hindi na rin po na niya, sabi nga niya, kahit kami sa Akbang na Maisog, we do not encourage yung lalabas po tayo sa kalsada dahil alam ko ho yung nararamdaman ninyo. Pag isang araw hindi kayo nagtrabaho, wala po kayong kikitain. Pag wala kayong kinita, hindi kayo makakapag-uwi ng pagkain sa inyong hapagkainan. Kawawa ang inyong mga anak. Kawawa ang inyong pamilya, magugutom at hindi nyo matutugunan yung pataas sa presyo ng kuryente, presyo ng bigas, presyo ng krudo, presyo ng lahat, pati pambaon ng mga bata. Kaya naunawaan natin, sumali po kayo sa mga matatalinong diskursong ginagawa sa social media. Napakarami pong nagbibigay ng kanilang pananaw. Piliin lang po ninyo yung nagbibigay ng tamang impormasyon. Akin po dito, yung aking pakikipag-ugnayan sa inyo, hindi man po ako vlogger, hindi man po ako miyembro ng tinatawag nating new media, ako po ay ginagawa ko ang aking alituntunin bilang Pilipino, abogado maisog, bilang aking ambag sa nation building na pasimplihin yung malalalim at importanteng usaping panlipunan para lahat po kayo ay maging kabahagi. Ipahatid po ninyo ang inyong opinion. Hindi ho kinakailangan sumang-ayon kayo sa aking pananaw, pero importante meron kayong paninindigan, meron kayong opinion, meron kayong stand. Kay Nick, buong family ko po iboboto kayo, attorney. Shout out from Cebu. Nick of Cebu, maraming salamat pati sa iyong pamilya. Kay Japs Palad, we support you, Attorney Vic and Duterte. Marami pong salamat at sa ngalan din ni Pangulong Duterte, maraming salamat sa inyo. Kay Jen Tampoli, mananalo si VP Sara dyan, lakitiwala namin mga OFW sa kanya. Shout out po sa lahat ng mga overseas Filipino workers. Shout out po sa lahat ng Pilipino na nanirahan na sa iba't ibang panig ng ating mundo. Umaabot po sa akin yung inyong mensahe. Nangangamba po kayo, nalulungkot kayo. Tama rin yung sinabi ni Vice President, Pangulo na tuloy tawag ko, kay Vice President Inday Sara Duterte, nakakahiya na ang estado ng ating bansa kung iahambing mo at ipapahatid mo doon sa pag inilagay mo sa global stage. Tama po yun. Sinisira tayo ng mga tiwaling politiko, pinagwawatak-watak, wag po tayong pumayag. Let's push them back. Si Raquel Olandesca, hello Attorney Vic, watching here in Bacolod City, you have my vote. Thank you Raquel. Kay Bao_Gum, attorney, maraming non-partisan ng tahimik lang pero buo suporta namin sa inyo. Maraming salamat. Alam mo ninyo yung ginagawa natin dito, it's more than campaigning, it's a continuation of the advocacy of Akbang ng Maisog, calling for transparency, accountability, peace and security. And here we are, wala na po tayong kapayapaan dahil yung mismong gobyerno nagtutulak ng hidwaan. Hidwaang politikal, pinagwawatak-watak ang pamilyang Pilipino, pinagwawatak-watak tayong Pilipino, ang mamamayang Pilipino. Kaya nga po tayo nagkakaroon ng ganitong diskurso. Yung blanco po 28 items po mga kababayan. 28 items ang iniwan nilang blanco. Bungi. 28 items ang iniwan nilang bungi doon sa signed final report ng Bicameral Conference Committee. Ano po ang significance noon? Dahil po kini-question natin ang dokumentong ito, ang kinakailangan lang gawin ng House of Representatives Bills and Index Service, ilabas ninyo yung original copy ng enrolled bill. Ilabas ninyo.
Pakita ninyo sa mamamayang Pilipino at kami ang mag-i-scrutinize. Kami ang kikilatis, kami ang titimbang kung totoo yung pinakita ninyo. Kahit wag na sa mamamayang Pilipino, bigyan nyo ng kopya yung mga mambabatas. Bigyan nyo ng kopya si Congressman Sid Ungab nung enrolled bill. Marami na akong media outfits na nag-request, hindi binibigay. Alam mo ninyo, pagkatapos ng pag natatakan na yung pinakita namin sa inyo, na filed na yung final bicameral conference committee report, I was told that in 5 to 10 days dapat to may kopya na. Anong araw na po ngayon? December 11 pa ho nila final yan. Mag-iisang buwan na, sa darating na Tuesday, February 11, wala pa rin ho silang maipakita. Sabi po ni Vice President na pag-iwanan na tayo, gaano kalala ang Pilipinas ngayon? Malala ang Pilipinas, kaya nga ang tugon niya, pag tayo'y tumuntong doon sa global stage, nakakahiya na ang estado nating mga Pilipino dahil sa politika, dahil sa mga nangungurakot sa gobyerno na pag-iwanan na po tayo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!